Do you believe meron pong other side si Lord Jesus? At yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Meron siyang other side na sa tingin ko hindi natin madalas na pagkikita or siguro paminsan-minsan natatakel, pero it's not that often na lagi natin itong napag-uusapan, no? Especially sa mga Bible studies. Bibihira. Pero kami natatandaan ko, ito po ay madalas naming napag-aaralan dati. At ito po ay napakagandang aralin tungkol sa kung ano yung kalikasan talaga ng Panginoong Hesukristo. Kung ano talaga yung kanyang, yung bago siya nagkatawang tao. Atin po itong matutunghayan po dito. Full of glory, full of blazing fire. Ayan, blazing fire. Ayan, nakita ko po, yun ang nakita ko dito na ano ni Lord. Para siyang maapoy na talagang makikita rito yung kanyang pagka-Diyos bilang God, bilang makapangyarihang Diyos, no? Ito po yung side ng Panginoon natin pong tatalakayin po ngayon. So, alam naman po natin, ang aklat po ng Revelation ay ito po ay nagbibigay po sa atin ng mga insights tungkol sa kanyang muling pagparito at saka yung mga mangyayari po sa huling panahon. Pero ang aklat po ng Revelation ay nagsimula po, di ba, sa chapter 1. At chapter 1 pa lang po, meron nang gustong ipakita sa atin ng mahal na Panginoong Hesukristo sa kanya pong tunay na kalagayan. Okay. The author of Revelation is Saint John, no? Ito po yung si John the Beloved, yung humilig sa kanyang dibdib nung gabi bago siya pagkanto. Okay, ito mo sabi niya dito, umpisa natin sa chapter 1 verse 10. We will start there and we will end sa verse 18. Okay? So chapter 10 to 18 ang ating pag-uusapan. So more or less nasa 9 na talata po lahat ito. Umpisa na po natin sa verse 10. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as of a trumpet, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write in a book, and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Okay? Ito po yung 7 churches na nagre-represent sa church itong mga huling panahon. Kaya ito po ay very futuristic. These churches represent the church bago dumating si Hesukristo sa kanyang muling pagparito. Okay? So kaya nasa end time po siya, book Revelation. Then, ito na, narinig ni John yung nagsalita. Sabi niya, Then I turned to see the voice that spoke with me, and having turned, I saw 7 golden lampstands. Kaya meron pong libro, The One is Standing in the Golden Lampstands. So, diba? May librong ganun no? So, then I turned to see the voice that spoke with me, and having turned, I saw 7 golden lampstands. And in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet, and girded about the chest with a golden band. So makikita po natin dito, meron siyang ginto na parang gintong, purong-purong ginto na nakalagay po sa kanyang palibot ng kanyang damit. Yan po nakalagay dito, at nakatayo siya sa mga lampstand. At ang kanya pong garment ay hanggang talampakan. Okay, so ito pong matindi. Ito pong 14. His head and hair were white like wool. Again, his head and hair were white like wool. Ano yung wool? Parang bulak. Parang ganon. As white as snow, and his eyes like a flame of fire. Kaya nga po, sabi ko parang blazing fire. Diba? Parang may nakikita tayong sa katangian ng Panginoon sa kanyang side na hindi madalas natatakit, hindi madalas na pag-uusapan sa mga churches. Ito po yun. Marahil ito ngayon. Ito pa sa 15.
His feet were like pine brass, as if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. His feet were like pine brass. Tanso, no? Hindi lang po tanso, talagang tansong kumikinang. Yes. So, as if refined in a furnace, parang dinaan sa furnace, no? Sa pugon. Okay. And his voice, ito talaga naman po nakakamangha. And his voice as the sound of many waters. Kung iisipin nung nandito si Jesus sa lupa noon, malumanay siya magsalita. May time pa nga nung siya ay sinasampal, minumura, binubugbog, hindi siya sumasagot, hindi siya umiimik daputok man. Pero ngayon, ibang klase. Meron siyang boses na parang sound of many waters. Ibig sabihin, dagundong ng mga alon. Sa Tagalog na salin, no? Dagundong ng mga alon. 16, he had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was like the sun shining in strength. Countenance means yung kanyang mukha. Yung countenance niya, yung kanyang mukha, sabi rito, para siyang araw sa gitna ng kaningningan nito sa katanghaliang tapat. Ganun kalakas. Alam mo, ang lakas ng araw kapag katanghaliang tapat, well, grabe po yan. Okay? Grabe. Siya ay Diyos. Jesus is God. Okay? Siya ay may kakaibang personality, hypostatic union, 100% God and 100% man. Hindi po siya hap-hap na 50% God and 50% man. Okay? He is 100% God and 100% man at the same time. Ayan. Yan po gusto ko pong sabihin sa inyo. Okay? Sabi niya rito, siyempre, and when I saw him, ito na po si John. Okay, ano ba ang background ni John the Beloved? Among all the disciples, many scholars believe John was the closest to the Lord Jesus Christ because they both share, hindi naman po share the same age, mas bata po si John sa kanya, pero sa buong grupo po nila, marami nagsasabi, sila po ni Jesus ang pinakabata. Mas matanda sila Peter, mas matanda yung ibang disciples. Si John at si Jesus were the youngest among the group. Siguro sabi nila kung si Jesus Christ ay nasa 33, maybe si John nasa 27 o 28. So, ganun kabata si John. John was the youngest among all the group. Pero ang susunod na bata roon si Jesus Christ na. So, maybe may ibang disciples nasa 40, si Peter nasa 40s na siguro o nasa 30s, ganyan. Pero sila ni Jesus, John and Jesus, mas bata. Kaya kung titignan mo bilang human, mas close po si Jesus kay John. Diba? Yan po. Pero sabi niya rito, iba na po ang nakita niya rito, hindi na yung human side ni Jesus Christ. Ito na nakita yung pagka-Diyos niya. And when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid. I am the first and the last. Okay? Sabi niya, do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and was dead. Ay, alam naman natin yan. At alam ni John yan. Si John lang po ang nakarating sa foot of the cross. Nakita niyang namatay ang Panginoong Hesus. Nakita niyang ibinalot siya, ibinaba siya sa cross. Along with Mary Magdalene, his mother. Di ba? Ayan po. Sabi niya, pero ito, do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and was dead. Ayan, nakita niya. I was dead. Kanya. Sabi niya, I am alive forevermore. Amen. Sabi niya, behold, I am alive forevermore. Amen and amen. I have the keys of Hades and death. Kahit nakita mo akong namatay noon, tignan mo ako ngayon. Behold, I am alive forevermore. Amen and amen. Sabi ni Jesus, I have the keys of Hades or Hades and death. So, makikita po natin dito yung side. Ito po yung madalas na sometimes the churches are not tackled, no? Pero napakahalagang malaman din natin. May side si Jesus na gayon. At yun po ang buong katotohanan dito. So, marami pong salamat sa inyong pagtunghay, panonood ng video natin ito. Alam ko natuto po tayo, including me. Okay? Bilang Kristiyano, patuloy pa rin po tayong natututo sa bawat araw. Thank you. And Jesus truly loves us. Thank you, Jesus.